Nagpatuloy ito sa pagpadyak habang sinasabi na iyon ay para sa kanyang abs, kaya habang pabilis ito ng pabilis ay naisip ni Naruko na ibang klase pala talaga umano si Izumaida. Samantala, nagulat ang ibang mga siklista nang makita na umatras ang kaninang nasa harapan na si Fukutomi. Ginawa yun ni Fukutomi upang lapitan si Kinjo, at para ipaalam umano dito na ang totoo ay mas lumakas pa siya. Inamin niya na nadala siya ng emosyon niya noong nakaraang taon. Naging mayabang at mapagmalaki siya, at nawala sa katinoan kaya nagawa niya ang bagay na hindi niya dapat ginawa. At kahit gaano pa niya iyon ihingi ng tawad ay tama umano ang sinabi ni Kinjo, hindi na yun mababago ang nakaraan kaya naghintay siya ng isang buong taon. Sa ngayon, ang tanging gusto lang niya ay ang lumaban, at wala siyang maisip na ibang paraan para mapagbayaran ang nagawa niyang iyon kundi ang harapin muli si Kinjo sa paligsahan. Binuo umano ni Fukutomi ang pinakamalakas na grupo kaya dapat humanda si Kinjo dahil tatalunan niya ito gamit ang mga siklista niya dahil iyon lang ang tanging paraan na naisip niya. Tumugon si Kinjo habang nakahawak kay Fukutomi at sinabing hindi rin naman siya magpapatalo kaya binuo rin niya ang posibleng pinakamahusay na team, at sisimulan nila yon sa pagkuha sa unang checkpoint kaya dalawang sprinter agad ang pinakilos niya. Ngunit para kay Fukutomi ay hindi umano sapat ang dalawa lang dahil masasabi niya na si Izumaida ay ibang klaseng siklista, sapagkat pinupwerso niyon ang sarili mula sa kaisipan hanggang sa pangangatawan para lang sa Inter-High. Nang mga oras na iyon ay hindi pa rin makaabot sina Tadakoro at Naruko kaya sinabi ni Izumaida na bakit hindi ang mga iyon magtulungan para unahan siya. Ang isa umano ang harang sa hangin para tulungan naman ang isa na tipirin ang lakas, at iyon ang tinatawag na rudimentary cycling technique. Dapat sana umano ay nagawa na siyang pigilan ng dalawa kanina pa bago pa sila nakarating sa pinakahuling kilometro. Patid ni Izumaida na sa parteng iyon ay mas lalakas na ang hangin dahil bungad na doon ang dagat. 1 kilometro na lang para sa unang checkpoint kaya sinabi ni Izumaida na mahihirapan na ang dalawa na Damaikit sa kanya at unahan siya, maliban na lang kung may tinatago umano ang mga ito na ang kinggaling para maungusan siya. Maya-maya pa ay mas lalo pang bumili si Izumaida at pansin ng dalawa na parang baliwala lang dito ang napakalakas na hangin na sumasalubong sa kanila. Ang palaypay ng likod ni Izumaida ay nagmistulang pakpak at ang abs nito ang nagsilbing absorber, dahil para kay Izumaida ay hindi lang binti ang maaaring gamitin sa pagpadyak. Naalala niya na nung first year pa lang siya ay kulelat pa siya sa team. Pagkatapos ng kanilang ensayo ay sinabi sa kanya ni Fukutomi na hindi niya pinapatakbo ang bisikleta gamit ang mga binti lang, kaya ang mabuti pa umano ay iyon na ang huling pagsama niya sa team. Inisip niya na sinisipa na siya sa team pero sinabi ni Shinkai na prangka si Fukutomi at palaging tinitakot ang mga nasa mababang antas pero hindi naman umano niyang sinabi na tigilan na ni Izumaida ang pagpadyak. Ang ibig umano nitong sabihin ay hindi lang pagbibisikleta ang paraan para magsanay si Izumaida. Dagdag pa ni Shinkai na ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang panlaban at ang tanging paraan lang para mapalakas iyon ay ang pag-insayo araw-araw. Ibig sabihin ay si Izumaida lang ang makakagawa ng paraan para palakasin ang sarili bilang siklista. Pinag-isipan yun ni Izumaida habang naliligo at nang mapansin niya ang kanyang matikas na katawan ay doon niya napagtanto na kailangan niyang mag-ehersisyo para palakasin ang kanyang kalamnan, na siyang bahagi ng katawan na tumutulong sa mga kalamnan sa kanyang binti. Mula noon ay nagsanay na siya ng husto tulad ng gustong mangyari ni Fukutomi, at yun lang ang tanging ginawa niya hanggang sa matamo niya ang ganong klase ng katawan na masasabi niyang panlaban niya. Nang muli niyang sakyan ang kanyang bisikleta ay naging pangunahing sprinter ang posisyon niya sa team, at napasama na nga siya sa binuong team ni Fukutomi para sa ilalaban sa Inter-High. At ang kanyang misyon na ibinigay ng kapitan ay simple lang para sa kanya, at iyon ay ang pinakaunang checkpoint kaya hindi umano siya pwedeng matalo lalo na sa pagkakataong iyon. Malaki ang tiwala ni Fukutomi kay Izumaida sapagkat nakita niya kung paano yun isinakripisyo ang ilang laban sa nakaraang season upang ikondisyon ang sarili para sa Inter-High. Panlaban din umano ni Izumaida ang pagkakaroon ng matibay na determinasyon at pag-iisip, at kapag pinagsama ang pag-uugali at tamang pangangatawan ay tiyak umano na matinding panlaban ang tulad ni Izumaida kaya para kay Fukutomi ay sila ang mananalo at hindi ang Sohoko. Samantala, habang sinasabayan ni Kanzaki ang karamihan sa mga siklista ay nagtaka sila kung ba't hindi nila nakikita sina Tadakoro at Naruko. Ipinagpalumagay ni Teshima na nauuna na ang mga iyon kaya sinabi ni Miki sa kanyang kuya na bilisan nito ang pagpapatakbo dahil baka hindi nila maabyutan ang mga iyon sa unang checkpoint. Maya-maya pa ay nasa 750 metro na lang bago ang unang checkpoint at pakiramdam ni Tadakoro ay malabo na nila iyong maabyutan kaya sinabi niya kay Naruko na gumawa naman ito ng paraan. Nang mga oras na iyon ay gusto ng matawa ni Izumaida sapagkat pareho lang umanong talunan ang dalawa pero saka na lang umano niya tatawanan ang mga iyon pag nakarating na siya sa checkpoint. Nagpatuloy ang pagtatalo ng dalawa habang papalapit sila sa checkpoint kaya para kay Izumaida ay pareho ang mga iyon na hindi naghanda para sa laban kaya imposible na umano at wala na ang mga iyong pag-asa. Pero dahil hindi ang mga iyon papayag na matalo ay itinapon na ni Naruko ang dalawang tumbler ng tubig na nasa bisikleta para mas gumaan ito.
Kasunod yun ay nakaramdam si Izumaida ng pagbabago sa paligid at doon na bumulusok ang speedman nang naniwa palapit sa finish line. Hindi makapaniwala si Izumaida nang makita kung gaano kabilis si Naruko pero ng mga oras na iyon ay nag-init din si Tadakoro dahil bilang mas matanda ay hindi umano ito papayag na ang first year at second year ang manggenguna sa checkpoint. Humigop ito ng hangin patungo sa dambuhala niyang baga na siyang magsisilbi niyang lakas at iyon ang tinatawag niyang Mach Speed Oxygen Human Bullet. Hindi makapaniwala si Izumaida sa kakayahang iyon ng dalawa kaya humingi ito ng tawad sa mga iyon dahil sa pangmamaliit niya at sa pag-aakala na talunan at hindi handa sa laban ng dalawa. Humanga siya sa kakaibang bilis at lakas ng dalawa kaya ng mga oras na iyon ay itinaas niya ang kanyang zipper at sinabing oras na para kumilos ang dalawa niyang muscle sa dibdib na pinangalanan niyang Andy at Frank. Sa natitirang 400 metro ay ibubuhos na umano ni Izumaida ang lahat ng meron siya. Habang humahabol si Izumaida ay napansin ni Naruko na itinaas na niyon ang zipper ng jersey nito. Para kay Izumaida, ang buo niyang katawan ay tila isang matulis at matalim na sibat dahil kaya niyang lumaban at tumagos sa anuman at kaya niya ring magpatakbo ng mas mabilis at mas malakas kaysa sa iba. Huli siyang nakaungos sa dalawa kaya naman sinabi ni Naruko kay Tadakoro na isa sa kanila ang hamarang sa hangin para hindi gaanong hirap ang isa sa kanila. Ngunit hindi pumayag si Tadakoro dahil kalaban umano ang tingin niya kay Naruko kaya bakit niya ito tutulungan. Natawa na lang si Naruko at sinabing nais niya lang makuha ang tunay na saloobin ni Tadakoro, kaya ngayong alam na niya na kalaban ang turing nito sa kanya ay kumilos na lang sila sa paraang kaya nila para muling malampasan si Izumaida. Ngunit kahit ibinigay na nila ang lahat ng kaya nila ay nakakaungos pa rin si Izumaida, at ng mga oras na yun ay 270 metro na lang ang natitira bago ang checkpoint. Dahil doon ay naisip ni Tadakoro na tanungin si Naruko na bukod sa laban ng dalawa ni Imaizumi sa welcome race ay kailan pa ito natalo sa mga naging laban nito. Nung una ay ayaw iyong sagutin ni Naruko pero sinabi ni Tadakoro na kailangang sagutin niya iyon. Napilitang aminin ni Naruko na noon ay natalo na siya dahil mas maliit siya kumpara sa ibang siklista kaya nagsikap siya higit kanino man. Napangisi si Tadakoro matapos iyong marinig bagay na ikinainis ni Naruko kaya ibinalik nito kay Tadakoro ang tanong. Nagulat ito nang sabihin ni Tadakoro na panghuli siya noon kaya tinangka niya dating umalis na sa team. Hindi niya ginagawa ang pagbibisikleta para malibang sapagkat hangad niya rin ang manalo. Naging kulelat siya sa nakaraang karera sa Menegiyama at hindi niya matanggap iyon. Pati na rin ang pagkatalo niya sa middle school dahil ang isang baguhan na si Shimizu ang tumalo sa kanya. Sumuko siya noon sa ikalawang araw ng training dahil hindi siya makaakyat sa burol at iyon ay dahil sa laki ng katawan niya. Nagbawas naman siya ng pagkain pero nabawasan din ang lakas niya kaya hindi siya makapagbawas ng timbang. Mangiyak-ngiyak noon si Tadakoro nang lapitan ito ni Kanzaki at sinabing kung gusto nitong manalo ay ituloy lang nito at kung ayaw naman ay umalis na lang. Ang payo ni Kanzaki ay hindi tama na umayaw kung may kagustuhan naman pala itong manalo. Dahil mahusay si Tadakoro pagdating sa sprinting ay doon umano ito magpakadalubhasa at gawing pinakamagaling ang sarili. Nagpatuloy si Tadakoro sa tulong ng kapitang si Kanzaki hanggang sa makita na niya ang ganda ng ginagawa niya. Para kay Kanzaki, maaring maging mahusay si Tadakoro kaya naroon siya para turuan ito pero maaari ding matalo ito sa susunod na karera. Pero alam niya na magpapatuloy lang ito sa kabila ng pagkatalong iyon hanggang sa makamit nito ang unang pagkapanalo, at doon umano magbabago ang pagtingin ni Tadakoro sa mundo kaya pipilitin nito na manalo muli, gaano man kahirap o ilang beses mang magkamali. Ginamit nilang dalawa ang mga pagkatalo nilang iyon noon para mas tatagan pa sa laban nila ngayon. 250 metro na lang ang natitira at ngayon ay nagawa na nilang pantayan si Izumaida, pero mas lalo nitong binilisan at sinabi sa sarili na tingnan lang nila kung kakayanin pa ng dalawa. Saglit na naalala ni Naruko ang tungkol sa pagiging talunan niya dati at pinagtatawanan pa siya ng mga mas malalaking siklista, pero sa kabila ng lahat ng iyon ay nagpatuloy pa rin siya at hanggang ngayon ay nagsisikap pa rin siya na manalo kaya sinabi niya kay Tadakoro na tapusin na nila ang laban na iyon. Ibinuhos nila ang kanilang buong lakas hanggang sa 80 metro na lang ang natitira bago ang unang checkpoint, ngunit biglang natamba ang mga cone sa daan dahil sa sobrang lakas ng hangin. Mabilis na nakapag-isip si Izumaida ng paraan para maiwasan ang mga cone nang sa gayon ay hindi siya sumemplang. Nakaligtas siya sa tiyak na kapahamakan at muling nanguna habang ang dalawa ay bumabawi pa lang mula sa pagsalubong sa mga cone. Gayunpaman, napansin ni Izumaida na mabilis ang pagbulusok ng dalawa kahit may mga nakaharang na cone sa daan, at sa huli ay si Tadakoro ang unang nakalampas sa unang checkpoint. Hindi makapaniwala si Izumaida na sa kabila ng lahat ng hirap at pagod niya ay natalo pa rin siya. Habang nagulat naman ang ibang team nang malaman na parehong taga Sohoko ang nanguna at pangalawa na nakarating sa checkpoint. Dahil doon ay umabante ang team ng Sohoko at pinalitan ang Hakone bilang nangunguna. Nanibago si Onoda sa pwesto nila habang tinitingnan ang 120 siklista na nasa likuran nila, at sinabing mas kampante pa siya sa pwesto nila kanina.
Pero sinabi ni Makishima na wag magpapahuli si Onoda sapagkat ginawa ng dalawa nilang sprinter ang lahat para masiguro ang pwesto nila sa laban. Halos maiyak naman sina Teshima sa tuwa dahil sa tagumpay ni Tadakoro, at pagkatapos ay sinabi ni Miki na mauuna na sila at maghihintay na lang sila sa feed zone. Ngunit nakalayo na ang mga iyon nang mapansin ni Naruko na wala na nga pala ang tubig niya dahil itinapon niya iyon kanina. Pilit niyang tinawag ang mga iyon kaya inialok na lang sa kanya ni Tadakoro ang isa nitong tubig, pero kahit ganon ay hindi pa rin nawala ang pag-aasara ng dalawa. Habang nakatingin si Izumaida sa mga ito ay napatanong siya kung bakit hindi ang mga ito umiwas sa mga cone na nilipad ng hangin. Sabay na sumagot ang dalawa at sinabing sayang lang sa oras, bagay na ikinagulat ni Izumaida sapagkat maaari yung ikahulog ng mga ito. Para kay Tadakoro, kusa siyang naghahanap ng tagumpay sa bawat pangyayari sa buhay niya, kaya naman pinaghihirapan niyang maabot ang tagumpay na inaasam niya kahit maligo pa siya sa putik at alikabok. Binati ni Tadakoro si Izumaida dahil sa bilis na ipinakita nito at inamin na inakala niyang hindi niya na ito maaabutan kanina. Pero dahil sinabi umano ni Izumaida na nakatuon lang ang pansin nito sa Inter-High, iyon din ang naging dahilan kung bakit hindi nito naranasan ang maraming pagkapanalo at pagkatalo. Dagdag pa ni Tadakoro na nagsayang lang si Izumaida ng oras sa pag-aakalang magiging isa itong perpektong siklista. Pinilit ni Izumaida na magpaliwanag tungkol sa pagiging perpekto niya, at sinabing natalo lang naman siya ni Tadakoro dahil pinili nitong wag iwasan ang mga nakaharang na cone kanina sa kalsada. Tinanong ni Tadakoro si Izumaida kung naisip ba nito na umiwas sa mga cone dahil lang sa pag-iisip na mahuhulog siya sa bike, sapagkat silang dalawa umano ni Naruko ay nag-iisip lang na kaya nila iyon. Doon napagtanto ni Izumaida na natalo nga siya dahil hindi sapat ang galing niya. Maya-maya pa ay napansin ni Onoda na pabalik na ang magagaling na sprinter sa bawat team, kaya sinabi ni Makishima na iyon ay dahil tapos na ang trabaho ng mga iyon sa karera sapagkat malapit na sila sa mga bundok, ibig sabihin ay ang mga climber naman ang lalaban ngayon. Itinuro ni Makishima kay Onoda ang kabundukan ng Hakone kung saan naroon sa kabila ng bundok na iyon ang finish line. Dahil doon ay inisip ni Onoda na kahit gaano pa yun kahirap ay kakayanin nila, at hindi man niya alam kung anong mga kaya niyang gawin pero alam niya na magaling siyang umakyat. Tulad ni Tadakoro at Naruko na nanalo dahil sa pagsisikap at taglay na lakas ng loob, inisip ni Onoda na siya naman ngayon ang tutulong sa kanilang team. Muli nang nagkasama-sama ang team ng Sohoku High at doon ay binati nila ang nagawa ni Tadakoro at Naruko. Natuwa ang dalawa sapagkat maganda pala umano ang tanawin kapag nauuna sa laban, pero sinabi ni Kinjo na nakarating sila doon dahil ginawa ng mga ito ang tungkulin nila. At dahil malapit nang matapos ang patag na daan ay sinabi ni Kinjo kung ano ang magiging pwesto nila papunta doon. Mananatili ang dalawa nilang sprinter sa likod para makapagpahinga, habang si Makishima naman ang haarang sa ibang parating na climber, at si Onoda naman ang manggenguna at aalalay kapag nasa bundok na sila. Bilang tungkulin ni Onoda na mamuno sa team ay tinanggap niya iyon, pero paalala ni Makishima na mag-ingat silang lahat lalo na at sa may syudad sila dadaan dahil magsisimula ng kumilos ang iba para paghandaan ang bundok. Hindi nagtagal ay napansin na nga ni Onoda ang isang taga-Hakone na inakala niyang si Manami pero ang totoo ay si Tudo pala iyon. Tulad ng dati ay ipinangalandakan na naman ni Tudo ang kagwapuhan niya, kaya sinabi ni Makishima kay Onoda na wag na lang iyong pansinin. Pagkatapos ay tinanong ni Makishima kung bakit yun naroon, kaya sinabi ni Tudo na babati lang siya dahil nanalo ang mga ito sa sprint, pero kasunod yun ay sinabi ni Tudo na huwag kalimutan ng mga iyon na sa kanila ang Hakone. Kabisado na umano nila ang daan doon kaya hindi nila hahayaan na malampasan sila ng mga taga Sohoku. Sumagot si Makishima at sinabing hindi sila mamimigay ng daan, at isa pa ay si Onoda ang mamamahala sa team kaya magagawa niya ang kung ano mang gustuhin niya. Hindi nagtagal ay nagsimula ng kumilos ang mga siklista bilang paghahanda sa pag-akyat, ngunit biglang naunahan ng iba si Onoda kaya inisip nito na hindi maaari iyon dahil kailangan siya ang mauna sa lahat ng siklista at kailangan niyang alalayan ang team niya hanggang sa dumating sila sa bundok. Pero habang iniisip iyon ni Onoda ay sinabi ng isang kalahok na may biglang paliko sa bandang iyon kaya dapat mag-ingat ang lahat. Patuloy na nanguna ang lima kaya sinabi ni Kinjo na malapit na sila sa feed zone at susunod na ang bundok kaya dapat maghanda ang lahat. Ngunit napasigaw bigla si Naruko nang mapansin na nawala sa likod niya si Onoda. Nang mga oras na iyon ay nahulog na pala sa kanilang bike ang ilang mga siklista sa palaikong daan at kabilang doon si Onoda. Dahil doon ay si Imaizumi muna ang pinamuno ni Kinjo habang wala pa umano si Onoda nang bigla nilang marinig na may sumemplang sa kalagitnaan ng laban. Nagulat ang lima lalo na at papunta na sila sa bundok kaya ipinanalangin ni Tadakoro na huwag naman sanang sa bahagi ng laban na iyon dahil mawawalan sila ng isang climber. Sa kalagitnaan ng daan ay napagtanto ni Onoda na napasali siya sa mga sumemplang kaya agad siyang bumangon para hanapin ang bisikleta niya. Ngunit habang inaayos pa lang ni Onoda ang natanggal na kadena ay nagpatuloy na ang iba sa pagpedal at napag-iwanan siya.
Inisip niya na kailangan niyang makahabol dahil sa tungkuling ibinigay sa kanya ng kapitan nila pero nang paalis na sana siya ay nalaman niya mula sa isang lalaki na siya na ang pinaka nahuhuli sa ranking. Nang mga oras na iyon ay pansin ni Kinjo na pagod na si Ima Izumi sa ginawa nitong pag-alalay sa kanila kanina sa patag, at sa ganoong bilis ay hindi na umano ito makakaabot pa sa tuktok, habang sina Tadakoro at Naruko naman ay nagawa na ang kanilang tungkulin kanina kaya nahihirapan na ang mga iyon ngayon. At dahil sa hirap ng ruta ng bundok na iyon ay kailangang panatilihin ng mga siklista ang kanilang lakas at bilis habang umaakyat at nakikipagkarera sa mga kalaban. Inisip ni Kinjo na kung isang araw lang ang karerang iyon, sa ipinakita pa lang ni Tadakoro at Naruko ay panalo na dapat sila. Pero 3 araw ang itinatagal ng Interhigh kaya may natitira pang 2 araw, at kung hindi umano sila magtutulungan doon ay sigurado na matatalo sila.